Hello! Pagod ka na ba? Ay, mahirap pa tayo, kaya tara, magtrabaho tayo. Okay? Alas 5 pa nga lang, nag-iintay na ako ng bus. Madilim pa. Alas 4 ako gumising. Di na nga, nakasakay na ako sa bus. Kukunti pa yung nakasakay kasi sobrang aga pa. Tapos, pangalawang bus ride ko na papunta sa work. Ang ganda ng view dito kasi parang may malaking, hindi ko alam kung river yun o dagat. Basta ganun. Ang dilim pa, antok pa ako dyan. Pero laban lang, kailangan natin magtrabaho kasi nga maraming umaasa sa atin, okay? Ayan, naglalakad na ako papunta sa work. At tamang pa-cute lang, nakasanay ako na nga magpa-cute ng ganito kaaga. Kasi wala lang, may ayos tayo eh. Tapos yan, nandito na tayo sa work ko. May passcode kasi hindi pwede maglabas-pasok yung matatanda. Dapat nasa loob lang sila. At yan na, check na tayo. Wala akong lagnat, malamig. Tapos kailangan mag-log in kung anong oras ko dumating. At higit sa lahat, kailangan mo mag-rat test. Charan! Sundot-sundot na ng ilong. Ayan, pinubuksan ko na. Sundot muna tayo sa right. Tapos sa left. Pati sa ilong. Ay. Tapos, hahaluin na natin dyan sa liquid. Ikot-ikot. Ganyan kasi yung tunuro sa akin. Kailangan daw ganyanin. Tapos, piga-piga. Tapos, i-close mo na. Tapos, idadrop mo na siya dun sa parang hindi ko alam kung anong tawag. Basta doon sa kit. Ayan. Drop mo siya dyan. Tapos maghihintay ka lang ng few seconds para makita mo kung negative or positive. Pag negative, 1 line lang. Pag positive, 2 lines. Parang pregnancy kit lang. Ayan. Waiting tayo. Okay. Kitang-kita nyo naman, negative. Pwede ako magtrabaho. Pasok tayo. Yan, tamang pakit sa CR. Ang lamig. Kaya ganyan yung suot ko. Hubarin na nga natin. Tanan. Aray. Sabit, no? Lakas makabonet gang. Konti na lang. Magra-wrap na ako dyan. Ha? Ganda ka, girl. Ayusin mo buhok mo. Ang taba ko na talaga, double chin na ako dyan. Sarap kasi ng asawa ko magluto. Kaya, nanaba talaga ako, OMG. Huhubuan na ako dyan, kaya taas ko muna ang pants ko and smile! Para maganda yung araw. Nag-iintay na ako dyan, chef ko, kasi hindi nga ako makapasok. Ang aga ko kasi pumasok. Kasi nga, ayoko na nararush. Kaya maaga akong pumapasok, maaga akong gumigising, maaga akong nag-aayos. At dumating na yung chef. Dito na tayo sa kitchen. Ang laki ng kitchen, no? Ganda. Nandiyan na lahat ng kailangan namin. Tapos yan na, nag-work na ako. Nagbibigay ako ng mga tubig sa mga matatanda. Tapos, pag may time, tamang pa-cute lang ulit. Naka-mask required. Yan yung tubig. Nadaling ko yan sa mga kwarto nila. Parang nasa 100 yung mga nandun na residente. Tapos, before lunch, nagsusulat ako ng menu for the day. Lunch, tsaka dinner. Yan. Okay. Pangit ako magsulat pero wala naman silang choice kundi basahin ang sulat ko. Kailangan nilang basahin kasi wala naman iba magsusulat dyan kung hindi ako. Okay. Hindi ko alam kung tama pa sinusulat ko dyan kasi memorize ko lang. Anyways, break ko na. Happy ako dyan kasi binigyan ako ni chef ng itlog. Basagin ko na itlog ko eh. Yan. Tapos merong ibon na lumalapit sa akin. Medyo natakot nga ako sa kanya kasi ang laki ng mata niya. Matakot kaya? Pero cute ang lalaki ng ibon dito sa Australia.
tas di sila takot sa tao. Oh, lapit siya ng lapit. Siguro gutom, kaya binigyan ko siya ng kapirasong saging. Maliit lang. Kasi maliit lang naman yung tuka niya eh. Oh. Hoy, mamigay ka naman sa mga kapatid mo. Tawagin mo na sila. Gutom din sila. Ano, ikaw lang? Mamaya-maya dadating na yung mga kapatid niya eh. Parang mga 4. Oh, di ba? Dumating. Hoy, huwag kayo mag-away-away. Yan. Ang damot. Ang damot niya. Oh, tapos na kami mag-serve ng lunch. Kaya, nag-set up na ako para bukas. Naglalagay ako ng mga bagong baso, tsaka cutleries. Hirap ng life, no? Kailangan mo talagang kumayod. Sabi nila, no, money can't buy happiness daw. Pero para sa akin, ang hirap. Ang hirap maging mahirap. Alam mo yun? Kailangan mo talagang magsakripisyo para maibigay sa family mo yung mga kailangan nila. So, kasi pagka mahirap ka, wala ka naman masyadong choices eh. Wala kang masyadong pagpipilian. Kagaya ko, mag-stay ba ako sa Pinas or aalis ako? Parang yun lang talaga yung choices ko. Tapos, pinili ko na lang mag-sacrifice kasi, ewan ko, gusto ko sila mabigyan ng better future. No, yung iba, maswerte kasi nga, kahit nasa Pinas sila, okay sila. Pero in my case, wala. Ito lang talaga yung choice ko. At ito yung pinili ko. Pero happy ako. Kasi, kahit malayo ako, alam ko na di ako nagkukulang sa kanila. Yun nga, yung oras, pero carry lang. 2:07 na, 30 minutes na lang uwi na ako at yan na nga, nakalabas na ako. Tapos na ang araw ko, lalakad na ako papunta sa bus stop. Medyo mahaba nilalakad ko dyan, siguro mga 4 to 5 minutes. Pero okay lang, hindi naman kasi mainit eh. Winter dito, kaya okay lang sa akin maglakad. Pero kung summer, hoy! Nakakaiyamot pag summer, sobrang init dito. Pero pag gantong winter, masarap naman maglakad. Basta naka-jacket ka, doble-doble yung suot ko, okay naman. Komportable naman maglakad ng medyo malayo. Wag lang sobrang layo kasi nga, hindi ako matyaga maglakad ng mga malayo. Yan. Yan yung nilalakad ko tuwing umaga, tsaka tuwing hapon. Out ko 2:30, minsan 7:30, depende pag pinagdo-double nila ako. Pero, most of the time, hindi naman ako nagdo-double kasi marami na kami sa work. Yan. Punta na ako sa bus stop. Ganda dito, maluwag yung mga daan. Hindi nagta-traffic. Naghihintay na ako ng bus. Hulaan nyo, paano ko na-video ang sarili ko dyan? Mukha akong ewan. Pero okay lang, gusto ko lang makita nyo kung anong ginagawa ko dito. Tagal ng bus. Kung ano naiisip ko dyan, naho-homesick ako pag nag-iintay ako ng bus. May airplane. Gusto ko nang umuwi. Pasakay na ako ng airplane. Yan, sakay na ako sa bus. Uuwi na ako. Hoy, kahit pagod na ako, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord na meron akong pasok na, 'di ba? Nagising ka, buhay ka, nabibigay mo yung kailangan sa inyo. Ganun. Ganda ng view, no? Yung sinasabi ko kanina. Kasi kanina madilim, ngayon makikita nyo na. Ganyan. Ganda. Yun lang. Ganun ginagawa ko sa work. Minsan, papakita ko sa inyo pag catering assistant ako. Nag-serve ako sa mga matatanda ng pagkain. Ganun, yun lang. Bye-bye!